Ito ang masaklap. Pilipinas, inaatrasan na daw ng mga foreign investors. Bakit naman? Marami bang kurap? Hindi ba sila kikita dito sa Pinas? Yung tax pa lang, di ba? Ayon dito sa isang analyst, sa tax pa lang hindi ka kumikita, bibili ka pa lang. Bibili pa lang, may tax agad. O ito, panoorin po natin ang paliwanag po ng isang analyst po dyan at nagrereklamo na rin dahil inaayawan o inaatrasan na daw tayo ng mga foreign investors. Ito, yung video. Sinong loko-lokong foreign investor ang pupunta rito? Kung napakamahal ng kuryente mo, pagkatapos nagbabaha pa, tapos mahal ang sweldo kasi mahal yung mga bilihin, yung may value-added tax pa, bibili ka lang, may 12% value-added tax pa, samantalang hindi ka naman nag-earn ng income. Opo. You are incurring an expense, bumibili ka, you are purchasing, pero magbabayad ka pa ng tax. Bumibili ka lang, hindi ka nagtitinda, nagbabayad ka ng tax. So, Opo. sinong loko-lokong foreign investor ngayon ang pupunta rito? Kaya kami mga advisors, nahirapan kaming makakuha ng kliyente. Paano kami makakuha ng foreign investor kung ganyan? Kasi hindi mo naman mabobola yung mga yan Kasi very observant yung mga yan Siyempre, ituturo mo sila sa iba't ibang lugar dito. Nakikita nila yan, hindi lang kumikibo yan, pero nag-o-observe yan. Nagtitake yan ng notes. Hindi natin alam, pagbalik sa hotel yan, nagre-report na yan sa mother company nila. Kaya hindi natutuloy yung investment. Ang daming mga prospective investors na hindi tumutuloy kasi nakikita yung sitwasyon. Kasi nagpapadala sila ng mga tao dito para makita kung ano ba talaga. Hindi sila naniniwala sa propaganda ng Government of the Republic of the Philippines. Nagpapadala sila ng mga representative dito para malaman yung tunay na sitwasyon. Tapos yung mga yan, siyempre, pagkaharap namin, kunwari, siyempre, hindi magpapahalata yan. Pero pagbalik niyan sa hotel, magre-report yan sa mother company. Tapos mababalitaan mo, umatras na, hindi na nagtuloy. Yan ang resulta kasi yung iba ayaw dun sa nagmumura. Gusto nila yung nagkakamot ulo lang ba pag may problema? Hindi alam kung anong gagawin ngayon Kagaya ngayon sa nangyari, 2025 budget. Ang laki ng mga iniimbestigahan dyan, laking halaga po ang pinaimbestigahan dyan, nasaan napunta, may insertion daw at kung ano ba. Tapos dumating pa itong flood control project na umabot na ng trilyon ang pondo na inilaan ng pamahalaan, pero nasaan? Diba? Kung ikaw investor, tapos ay hindi naman masabi nating okay yung mga negosyante dito sa Pilipinas. Yun nga lang, makikita natin sa balita kung ano yung nangyayari na ngayon. Corruption. Yun ang problema ngayon. Yan talaga ang number one na inaayawan ko ng mga investors, pagtalamak ang korupsyon sa isang bansa. Ngayon sa Pilipinas, kumusta na ang korupsyon? Si Senator Marcoleta nga, dyan sa Blue Ribbon Committee, nag-uumpisa pa lang pero grabe na, malala na ang nabubuking niya. Malamang dito, sa tingin ko lang aabutin ng ilang taon, hindi matatapos na ito ni Marcoleta, isa-isahin yung mga magna. Kasi ang dami na nila. Ngayon pa lang, sa isang issue na to, yung flood control project, matatagalan pa yan. Kasi lahat talaga hihimay-himayin yan. Lahat talaga iimbestigahan yan hanggang matumbok na mumuno dyan. Malamang talagang pilit pagtakpan yan. Pero isang Marcoleta, tiwala lang tayo dyan. Magaling naman yan. Ito ang sabi po ng mga netizen tungkol po dyan. Maraming nag-agree po. Sabagay, kung isipin mo ba naman, kung ikaw yung mayaman, kailangan mo ba mag-invest sa isang bansa na kung alam mo malulugi ka lang? Ako'y nagtatanong lang. Ito sabi ni Divina, so tama po kayo dyan sir. Yung bayaw ko po, ito, may taga-ibang bansa. Yung bayaw ko po na Taiwanese, may mga company pa dito sa Japan, Korea at USA. Nag-ask sa akin kung mag-open sa Pinas. Sabi ko, just wait. When my country change the president. Siyempre, nagsisimula pa rin yan sa namumuno kung paano niya. Siyempre, yung talagang ipakita mo yung tapang mo, hindi yung galit-galitan pero walang nananagot. Ipakita mo yung tapang mo na meron talagang managot. Kahit sino man yan, kahit kamag-anak mo pa yan, pag napanagot mo yan, ay magtitiwala sa'yo. Yung mga investor na hindi makaporma yung mga magna. Sabi ni Mary Kalunsag,
si Marcos ang problema sa bansa. Ayon sa kanila yan ha. Sabi ni Charlo, umatras dahil sa talamak na korupsyon sa pamahalaan. At hindi naman nila maitanggi yan. Kasi ngayon pa lang sa mga investigasyon talagang nakikita mo yung korupsyon. At mukhang sa tingin ko lang sa pinapakita po ni Junior ngayon na galit-galitan, siya mismo alam niya na mayroong korupsyon. Hindi naman sabihin nating maliit na korupsyon lang yan. Nakaraan, puro kayo BP Sara. Ngayon, trilyon na. Trilyon na po ang pinag-usapan dyan. Kaya ito dapat ang hindi dapat palalagpasin kung walang managot dyan. Kasi puro kayo kontraktor. Oo, yung mga kontraktor talaga, yung iba gustong kumita agad ng malaki yan. Pero hindi gagalaw yan kung walang politiko na kasabwat dyan. Sabi ng Easy Service, utang na lang po tayo, bahala na si Bongit, sama-sama tayo magiging milyonaryo. Ayun nga lang. Sabi ni Arts TV, dahil sa korupsyon at katiwalian sa pamahalaan ay wala nang investors kasi matakot. Yun naman Sabi ni Rosebert, saklap talaga ang sitwasyon ng Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon talaga. Sabi ni Monteres, sino ang mag-i-invest sa isang bansa na laging baha at talamak ang nakawan sa Kongreso at DPWH? Question mark niya. Tanong pa lang naman yan. Kasi ang sabi-sabi, mayroong korupsyon dyan, lalo sa DPWH at nabanggit na po ni Tatay Digong yan noon pa. Hindi lang sila nakapurma dahil alam ni Tatay Digong yung galawan nila. Ngayon, bumabawi sila. Aba talaga naman ha. Pero hindi kakayanin po na ito. Hindi naman sa walang tiwala kay Senador Marcoleta. Hindi po niya kakayanin kung siya lang. Dahil malala na. Sana yung mga senador dyan magtulungan. Huwag na nating asahan yung si Junior. Nako, sabi nila ha, kunwari lang yan. Galit-galitan para hindi masisi sa galit ng taong bayan. Ganito na lang, thank you.